BB, Chen Suing. May diagnosis na kanser. Kailangang agad na isagawa ang paggamot. Kung hahabaan pa natin ito, baka. Nanay. Kumusta ang ana? May problema ba sa Checo? Walang anuman. Kanina lang, may buhangin na lang na pumasok sa mata niya. Tara, iwi na tayo. Taga-baryo pa naman. Akala mo bagay ka sa lugar na to. Nagpa-check up pa. Sayang lang ang pera. Emmy. Tara na. Baby. Mas may dating ka kaysa sa asawa ko na mukhang lipas. Mas kakit-akit ka. Nakakainis. Bumili ka pa ng isa sa akin. Isang malaking gold cane. Promise alagaan kita. Nang komportable. Hoy, Hoy, hey tao. Na-diagnose si nanay ng kanser. ano? Cancer. MM. CJ, babalik na ako agad. Araw-araw kasama ng mga matagal ng kaibigan ng nanay ko. Palipat-lipat lang sila. Ang lakas ng katawan niya. Paano siya magkakaroon ng cancer? Si nanay ko yan. Ang nanay mo pala. Son, hey tao. Sabi ng doktor kailangan bayaran ang operasyon. Hindi ba't mayroon pa tayong isang card? Nandoon ang 30,000 piso na dinala ko nung kasal. 300,000 dinala bilang biyaya. Hindi pa namin nagamit iyon. Panahon na para gamitin. Ay, Anong kalokohan yan sinasabi mo? Yung perang iyon ay para sa pamilya namin. Pang-emergency na pondo iyon. At iyon ang education fund ni Sanyais. Ang sakit ng nanay mo, isang hukay na walang katapusan. Isang walang katapusang butas. Dahil sa taong malapit ng mamatay na ito, ihahain niya ang buong pamilya namin. Sa tingin mo sulit ba ang kalakalan na to? kalakalan. Son, hey tao, ano bang sinasabi mo? Gugustuhin mo na gastusin para gamutin ang nanay ko. Tinatawag mong kalakalan yun. Pero siya ang nanay ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Kailangan agad kunin ang pera. Ito ang perang magliligtas sa buhay ng nanay ko. Magandang araw. Gusto kong kunin ang pera. Ang 300,000 na nasa card na ito. Kunin lahat. Pasensya na po, GNG Lunan. Ang 300,000 na nasa card ninyo ay noong kahapon ng hapon. Alas 3:15 ng hapon. Ito ay na-transact ng asawa ninyo, Ji Sun Haitao. Gamit ang mobile banking online. Pinuhunan niya ang buong halaga sa isang pinakabagong inaalok ng aming bangko, produktong trust na pamumuhunan. Anong produktong pamumuhunan ito? Bakit wala akong alam? Ito ang perang pang-emergency namin. Kahapon lang sinabihan ko siya. Huwag galawin, kailangan namin gamitin. Tingnan ninyo. Ito ay elektronikong kontrata. Ang produktong trust na ito ay may lock-in period na. Sa panahong iyon, maliban kung mangyari na pumanaw ang may hawak ng asset o iba pang ekstremong pangyayari, hindi pwedeng kunin ang prinsipal ng maaga. 5 taon, huwag mo nang sabihing 5 taon. Di matatagal ang nanay ko ng 5 linggo. Hindi na siya makakahintay. Son Haitao, ang tigas ng puso mo. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Ang perang ito ay pag-aari ko bago kami mag-asawa.
Wala siyang karapatang mag-isa. Namagpa siya kung paano gagamitin ang pera. Kukunin ko ng gayon din. Gayon din agad-agad. GNG Lunan. Naintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero ang problema, ang transaksyon na ito ay, ayon sa batas at sa proseso, naganap na sumusunod sa regulasyon. Nang bilhin ni MR Sun. Nag-upload siya ng isang scan na may hawak ninyong pirma. Ang dokumento ay Joint Family Property Management Authorization. Mayroong scan nito. Sa elektronikong pirma ng kontrata, nandoon din ang inyong autorisadong pirma. Joint Family Property Management Authorization. Iyon ang papel. Asawa. Gusto kong mag-ipon para kay Sanyais. Para sa education fund. Kailangan ng pirma ng mag-asawa. Mga proseso lang to. Mga formalidad. Nabasa ko na lahat ang laman. Pirma mo na lang diretsyo. Set. Ingnan mo. Noon buo ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko pang natininan ang nilalaman, pumirma na lang ako. Gayon alam ko na mula noon pa lang. Planado na niya ito ng mabuti. Pinaghandaan niya ang bitag na ito. San Haitao, sagutin mo yung tawag. Gamit mo ang pera ko para bumili ng produktong trust na pamumuhunan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ay naku, bakit ang lakas na kumpol ng ingay na to? Ang tahanan natin. Hindi naman binili ng pera to. Ginugugulin niyo ba ang bahay namin? Inay, bumalik na ba si Haitao? Saan siya? Ano nang hahanapin ninyo sa kanya? Hindi ba siya dapat nasa trabaho at kumikita? Lunan. Tama na ang gulo, okay na ba? Ang dami ng trabaho sa opisina eh. Ano itong mga dokumentong ito? San Haitao, ipaliwanag mo nga ito. May lock-in period na ito. Simula ba noong? 6 na buwan na ang nakalipas nang sinimulan mo ito. Baka pinagplanuhan mo na agad na lamini. Ang perang ito. Ano kang nag-alimpungatan? Ang anak ko. Hindi ba lahat to para sa pamilyang ito? Ang perang ito, kung iwan lang sa bangko, parang naubos ang halaga. Kaya inilagay ko sa produktong trust na pamumuhunan. Paglipas ng 5 na taon, babalik pati ang kubo. Pwede pa nga umangat ng malaki. Ikaw, housewife lang. Ano ba ang alam mo? Lunan. Huwag mong isipin na niloloko si Brother Haitao. Ang produktong ito, ako yung nagrekomenda sa kanya. Sino siya? Siya ay legal counsel. Alam kong itatanong mo. Yung tungkol sa 30,000. Kaya tinawag ko siya dito. Para ipaliwanag sa'yo. Kung tungkol sa investment na pinili ko. Kung gaano ito kahalaga. Ako si Ningran. Nakaklase ni Brother Haitao. At nagtatrabaho sa trust company. Bilang legal counsel. Mula sa pananaw ng pagprotekta ng asset, ang produktong ito ay talagang pinakamainam na pagpipilian. Tungkol naman sa sakit ng iyong ina, nakikiramay ako, pero kailangan nating maging makatwiran. Ang ganitong sakit, parang walang katapusang hukay. Ang inilalagay at ang nababawi, hindi magkatimbang. Mula sa perspektibo ng ekonomiya, tinatawag itong sunk cost. Kaya, ang pagputol sa pagkalugi agad, ang pinakamakabubuti para sa pamilyang ito, at iyon ang pinakaresponsableng gagawin. Narinig mo ba? Sinasabi ko, narinig mo ba? Si Ranran siya naman. Professional yun. Di katulad mo, isang housewife lang. Mas magaling siya ng sobra. Nagsasalita ka ba ng tao? Manahimik ka diyan. San Haitao, sabi ng doktor, kung maagap ang gamutan, may pag-asa pa. Pakiusap na lang ako. Ibigay mo ang pera sa akin. Lunan. May cancer si Chen Xiuing. At matanda na siya. Kahit may pera tayo, baka hindi na rin gumaling. Mawawala ka pa sa pera at tao. Sa tingin ko, mas mabuti siguro patayin na natin siya. Mamuhunan na lang ako ng malaki. Bigyan siya ng magandang pamamaalam. Magkaroon ng funeral na marangya. Hindi ba magandang plano? San Haitao, iyan ang nanay ko. Kung sasabihin mo yan, may puso ka pa ba? Wala kang modo. Kung inakit mo ang anak ko, Emmy, ngayon malinaw na sa akin. Ikaw pala ang ina niya. May cancer. Dumating ka rito para humingi ng pera. Gastric cancer. Magkano pa ba yan? Hindi na nagagaling yan, malalang sakit na. Sasabihin ko sa'yo, wala ni isang piso. Sa amin ang ibibigay namin sa'yo. Hindi kita sinisiraan.
Matanda na ang ina mo. Ganon talaga, mawawala din siya balang araw. Maaga o huli, patay din. Hindi namin pwedeng ibaon ang buong pamilya para lang sa isang halos mamatay na tao. Sirain ang buhay ng buong pamilya namin, hindi pwede. Ako. 10 taon na ako. Pahirapan. Inalagaan ko kayo, buong pamilya. Wala akong reklamo. Ang pang-araw-araw na gastos sa bahay. Ako ang nagbabayad. Kahit pa, ang matrikula ng anak. Nga extracurricular na kurso. Galing sa sweldo ko lahat yan. 10 taon akong nagsisikap para sa pamilyang ito. Pinaghirapan ko ito ng todo. Ganito ninyo ako binabayaran. Lunan, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang manugang ng pamilya ni Sun. Ina ng anak. Gumastos ka ng kaunti. Hindi ba dapat? Nabulag talaga ako noon. Kaya ako nag-asawa sa pamilya ninyo. Sinasabi nila pusong tapat, matatapat din. Ang tapat ninyong puso. Kinain na ng aso. Taga-bukid ka lang. At nakapag-asawa ka pa kay Sun Haitao namin. Swerte mo yan. Inaglilingkuran mo kami. Kunin mo ang pera, ibigay para gastusin namin. Hindi ba dapat gawin mo yan? Mama, Masakit ang tiyan ni Mama. Ikaw na walang pakialam na manugang. Pinagalit mo ang Mama hanggang sumakit ang tiyan. huwag kang maging walang hiya. Tingnan mo, pinagalit mo ang mama. Dagastusin ko ang sarili kong pera para gamutin si Mama. Bakit kayo talaga? Hindi ninyo pinapayagan. Ano ng sariling pera mo? Dahil nag-asawa ka sa pamilyang Sun. Lahat ng pera mo ay pera ng pamilyang Sun. Kasama na rin ang 300,000 piso na dot mula sa nanay mo ay pera rin ng aming pamilya. Sun Haitao. Itatanong ko uli sa'yo. Saan ka ba? May paraan ba para mabawi ang pera? Ha? Hindi pwedeng kunin. Nakasulat sa papel. Lahat malinaw na nakasaad. Sinabi na rin ni Ningran kanina. Isipin mo na wala na yan. Malinaw ba? Siyempre malinaw. Malinaw na plano na agad mula sa simula. Pinag-isipan mo na ang pera kong to. Kung ganoon, wala nang matitira. Ok, usapan na. Diborsyo. Gusto mong magdiborsyo sa akin? Nakalimutan mo ba dati mong pinirmahan? Ang prenuptial agreement kasunduan bago mag-asawa. Tingnan mo. Nakasulat ng napakalinaw sa kontrata. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo. Pagkatapos ng kasal, ay magiging bahagi ng mag-asawang ari-arian. Ako ang may pananagutan sa pamumuhunan at pamamahala. Ikaw may karapatan lang sa tubo. Wala kang karapatang mag-dispose. Akala mo yun na lang ang ginawa ko 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kasunduang iyon ang kontrata. Hindi yun ang unang hakbang ko. Hindi. Nang magpakasal tayo, ang pera mo hindi na talaga pag-aari mo. Kaya pala, mula pa sa simula, inaakala mo na may kalokohan ka sa akin. Oy, ang cute mo. Maghihiwalay tayo. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Huwag ka nang umasa makita ang anak mo. Ang kotse akin. Ang bahay akin. Umalis kang walang bawal dalhin. Wala ka ng anumang pag-ari. Ano nang laban mo sa akin? Lunan, Ate Lunan. Huwag ka nang magalit kay Sun Haitao. Masisira ang kalusugan mo sa sobrang galit. Ikaw pa rin ang magsasakripisyo. Dumating ako ngayon. Dahil totoong gusto kitang tulungan. Tulungan mo ako. Alam ko ang sakit ni Ken Simying. Hindi na pwedeng maghintay. At talagang kailangan mo ng pera ngayon. Sa kontratang ito ng produktong trust na pamumuhunan, mayroong probisyon para sa agarang pag-withdraw. Kailangan mo lang kusang isuko ang lahat ng prinsipal at ang paghahati ng kita at pirmahan ang agreement ng paglilipat ng karapatan. Pagkatapos noon, pwede na si Sun Haitao. Pagkatapos magbayad ng penalty, maagang mababawas at makonvert ang trust. Talaga ba? Siyempre, basta pipirma ka lang. Isusuko mo ang 300,000. Pag nakuha na ni Sun Haitao ang pera, pag kinuha niya, baka na lang siya magpakabait. Bigyan ka ng 3 o 5,000 para sa pagluluksa ng mama mo. Kusang loob mong isusuko. Akala niyo ba ako si Lunan? Parang 3 taong gulang na madadala. Matagal na kayong nagplano nito. Pilitin akong kusang pumirma. Kasi kusang susuko raw ako. Kung ganon, wala na akong karapatang habulin pa. Ang ari-ariang iyon. Hindi ba? Sobra na kayo sa panlilinlang. Nagkakampi-kampi kayo para magpakitang dilas. Hindi ba ang gusto nyo? Ay kunin ng hayagan ang pera ko. Sun Haitao, makinig ka. Kahit ano pa ang mangyari sa akin. Kahit matutulog ako sa kalye. At wala akong wala.
Hindi ko gagawin ang gusto mo. Yung mga ginawa niyo sa akin noon. Dinala ko na, tinis ko na. Pero ngayon, hindi na ako magtitiis. Basta ikaw pa rin ang asawa ko. Ina ng anak namin. Hindi man ako makatigil sa loob. Kailangan ko ng kumilos. Lunan, huwag ka na. Ayaw tanggapin ang paanyaya, tas tinanggap ang parusa. May iba ka pa bang mapupuntahan? Ay naku, magaling na apo. Tingnan mo. Inay mo, nanay mo, baliw na siya. Gagawin niyang, yung ipinon sa'yo. Yung pera para makaalis ang bansa. Kukunin niya, ibibigay, para gamutin yung kung anong sakit niya, na hindi naman gumagaling. Kapag naubos yung pera, hindi ka na makakalikas palabas ng bansa. Alam mo, wala nang lugar sa puso niya para sa'yo. Nasa kanila na lang siya, sa sarili nilang pamilya. Inay mo, hindi ka talaga mahal ng muma niya. Sanyas, huwag mong pakinggan ang lola, huwag. Niloloko ka lang niya. Wala kang dapat pakialaman. Hindi ako niloloko ni Lola. Dahil sa isang deyo, sinakripisyo mo pa yung kinabukasan ko. Hindi ka na ang aking nanay. Narinig mo ba yan? Ang isip ng bata, naiintindihan niya ng sobra. Lunan, kung magpapatuloy ka pa sa kalokohan mong yan, pati ang anak mo, ay hindi ka nakilalanin. Huwag kang magreklamo kung hindi kita binabalaan. Hindi lang gusto ninyong agawin ang perang panggamot. Gayon petty si Sanyas pa, ay ayaw ninyong iwanang nakakahiya. Gusto ba talaga ninyong gawing magkaaway ang mag-ina, para kayong maging masaya? Sanyas, paano mo nagawang maging bastos kay nanay, pati kay lola mo? Hindi siya lola ko. Ayaw ko sa kanya. Ang laging amoy niya ay malansa, parang pulubi. Sanyas, paano mo nagawang maging ganyan nung magkasakit ka at lagnat noong 6 ka pa? Si lola, ang hindi natulog ng 3 araw at gabi, para bantayan ka sa tabi ng kama. Nung gusto mo kumain ng tinapay na higis oso na may kriyem. Si lola, ang humarap sa malakas na ulan, ang tumakbo ng 3 kalye, para lang bilhin at dalhin sa'yo. Nakalimutan mo na ba ito lahat? Hindi ko naalala. Ayaw ko talaga sa kanya. Hindi siya parte ng pamilya ko. Hindi ka papayagang magbigay ng pera para gamutin siya. Sabi ni Lola, ang perang ito mula ngayon ay akin na lahat. Ay naku, talaga namang, ang mabait na apo ni Lola. Tama, ang galing mong magsalita. Ang pera ng pamilya mula ngayon, lahat sa'yo. Yung cute na pasyente na yan. Kung gustong mamatay, hayaan na siyang mamatay. Hemi, Ganito ba ninyo tinuturuan ang bata? Tinuruan ninyong maging walang utang na loob. Tinuruan ninyong baliwalain ang tama basta pera ang meron. Tinuruan ninyong insultuhin ang nakakatanda. Walang puso. wah. Tumigil ka sa kalokohan mo. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Kanina pa nga sinisigaw mo ako. Emi, aking malaking apo. Ako ang bahalang magturo kung paano. Ganyan talaga ang pagtuturo ko. Ano ang pakialam mo? Lunan, tama na ba ang ginagawa mo? Para sa isang taong malapit ng mamatay. Wala ba kayong pakialam sa kinabukasan ng pamilya? Kayo ang kumuha ng pera ng nanay ko na pangligtas. Sinasabi mo pa na ako ang nag-alboroto ng walang dahilan. Ikaw, manting cute. Nanay mo, sulit ba siya ng 30,000? Magkasama kaming nagpa-check up. Bakit ako okay naman ang katawan? AMEA. Bakit siya ang nagkasakit? Anong uri ng cancer? Pagtingin lang natin, mukhang isang manting cute lang naman. Kaya niya nga magkasakit, kaapat dapa. Tama na, Lunan. Piliin mo. Iwanan mo ang nanay mong munting cute. Putulin mo ang ugnayan sa kanya. Huwag ka nang makipag-ugnayan kailanman. O kaya, magdiborsyo ka sa akin. Lalabas ka ng walang dala. Lalabas ka ng walang dala. Tama. At simula ngayon, kahit ano paman. Kahit umutang ka sa pautang na may napakataas na interes. O magmamakaawa ka paman. Wala nang koneksyon ang lahat niyan sa pamilya namin, son. Wala nang anumang relasyon. Ikaw ang pipili, ayusin mo na. San Haitao. Kami niyo. 10 taon na ng pagsasama. Ganyan mo lang ako pinipili. Iyan ang nanay ko. Paano ko siya may iwanan? Ay, ikaw din ang nagsabi, siya ang nanay mo. Hindi siya ang nanay ko. Kung patay na siya, anong kinalaman ko? Kung susunod ka ngayon ng maayos, putulin mo na ang ugnayan sa kanya. Alagaan mo ng mabuti ang aming pamilya. Baka patawarin pa kita. Kung hindi naman, huwag mong sisihin ako. Hindi na ako magluluksa sa nakaraan. Tatay, gusto ko si Auntining. Gagawin ko siyang aking ina. Bakit naman, Sanyas? Osig. Magaling talaga ang apo kong ito, may panlasa. Hindi lang maganda siningran. Mabait at masunurin pa. May pinag-aalan pa. May utak sa pamumuhunan. Mas magaling kaysa sa babae mong yan. Malayo ang kalamangan niya. Sanyas, ako ang nanay mo. Paano mo ako magagawa ng ganito? Pinaghirapan ko ito. Dinala kita sa loob ng 9 na buwan. Pinalaki kita ng todo. Paano ka naging ganito? Ze, ikaw anak. Paano ka magsasalita ng ganyan sa harap ng tunay mong nanay? Anong ginagawa mo? Sinasaktan mo siyang sobra. Pinapahamak mo ang damdamin niya. Tama na.
Ngayon, pati anak mo hindi nakakilala. Akala mo ba nitong mga taon? Ang sinabi mo, ang ginawa mo, ang laki ng ginawa mo. Ang bait talaga ng apo ko. Maghiwalay na kayo agad. Para na lang. Huwag madikit sa kanya, baka manahi ka ng malas. Anak, Dali, gawa ng homework mo. Lunan. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong si Sanyas ay tratuhin ko na parang sarili kong anak. Sajay, para bang malinaw na sa akin ngayon? Kahit kaano ko man naibigay, para sa pamilyang ito, kahit anong sikap ko, hindi ninyo ako tinitingnan bilang mayembro ng pamilya. Kung ganoon ha, ang anak naon, puting lobo lang pala. Wala na kong pek. Pero ang pera na karapat dapat sa akin, hindi niyo kukunin kahit isang sentimo. Naiinis ka ba? Hindi lang ikaw ngayon. Itinaboy mo pa pati sariling anak mo. Ngayon, gusto mo ring linlangin kami para sa pera ng pamilya. Wala kang hiya. Ikaw, ano ginagawa mo? Sino ang tinatakot mo gamit yung kutsilyo? San Haitao, kung sinadya niyo, na hindi na patirahin ang nanay, huwag na nating asahan na may magandang buhay ang sinuman. Hindi mababayaran ang utang ng pag-alaga. Hindi ako natatakot gumastos para sa nanay ko. Ikaw mismo ang nagsabi kanina, putulin agad ang lugi. Sej, ipapakita ko lang sa'yo kung ano ang tinatawag na tunay na sunk cost, yung gastos na hindi na mababawi. Sa bagong kontratang ito, sa espesyal na probisyon nito, bukod sa pagsuko ko ng aking karapatan, may isa pang probisyon. Kung ang co-owner ng ari-arian ay magkaroon ng malaking aksidente o mamatay, gagawin ko ngayon, mamamatay ako mismo sa harap mo. Gagamitin ko ang buhay ko para i-activate ang probisyon na yan. Gusto kong makita kung paano mo ipapaliwanag sa mga pulis na nagtangkang magpakamatay ang asawa mo sa loob ng bahay. Paano mo alisin ang batikos na pinarusahan mo ang yumaong asawa? Paano ka paunlad sa trabaho at magpapataas ng sahod? Paano mo bibigyan ang anak mo ng maliwanag na kinabukasan? Baliw ka. Baba mo ang kutsilyo. Baba na. Hello. Silunan ba yan? Pasensya na po. Kahapon si Liu Fenghua. Ang ulat ng pagsusuri ni Chen Xiuying. Napaghalo ang mga report. Ang may malalang cancer. Ay si Liu Fenghua. Ang may malalang cancer. Ay si Liu Fenghua. Talaga ba? Sej, naintindihan ko. Salamat. Narinig mo ba? Hindi cancer sa tiyan ang nanay ko. Ang tunay na may cancer sa tiyan ay ikaw, Liu Fenghua. Huwag kang magsinungaling. Ano yan? Puro tanga ba ang mga nasa ospital? Paano ako magkakasakit? Ayos naman ang katawan ko. Ilang araw lang ang nakaan. Kaya ako pang sumayaw. Sumayaw pa ako buong gabi sa plaza. Hemi, Anong sablay na ospital yan? Siguradong sablay ang mga doktor. Sila talaga ang nagkamali. Ihabla ko sila. Naiintindihan ko. Ikaw ang may gawa niyan. Siguradong binayaran mo ang mga tao sa ospital. Gumawa ka ng peking ulat para sumpein ang nanay ko. Ang malupit at masamang puso mo. ikaw, babae. Ginawa mo yan para kunin ang pera ng pamilya namin. Anong murang panlilin lang ang hindi mo nagagawa? Magagamit mo pa lahat ng yan. Hemi, Sinasabing ako ang may ginulo. Sej, dalhin mo na ang nanay mo sa ospital. Pakuha ng muling pagsusuri. Hayaan mong ipakita ng doktor ng harapan. Ipakita sa iyo ang resulta ng pagsusuri. Kung totoo o hindi. Hindi ba lilinaw ang katotohanan? Hoy, Ading. Nanay, may nangyari. Dali, halika. Tingnan mo, nanay ang nawala ng malay. Nasa daan na sila papuntang ospital. Malapit na sila sa emergency center. Dali, halika na. Pupunta na ako. Ana, tingnan mo. Malinaw na ang may sakit ay ang nanay niya. Sinumpa pa niya ako. Hemi, alam ko na. Hindi pwedeng ako ang may sakit. Ay, nanay. Ano nang sabi mo? Hindi ba baka hindi na talaga kakayanin ni Chen Xiuying? Emi, mas mabuti pa kung mamatay na nga. At hindi na niya kami istorbohin. Sino ba ang may kulpa? Mahirap naman pamilya nila. Mahirap pa, abay ayaw pa magbago ng ugali. Matigas pa ng ulo yang babae. Balot pa ng sakit. Nakakasuwerte talaga, hindi maganda. Takot talaga ako kay Lunan. Baka gagawin niya lahat para iligtas si Chen Xiuying. Paano kung umano'y hihiram siya ng pera? Emi, sa mga kamag-anak nila na mahirap lang naman. Emi, sino ba ang magpapahiram sa kanya? Emi, huwag kang mag-alala. Basta kami rito sa pamilya namin. Walang sentimo na ilalabas. Si Chen Xiuying, wala siyang magagawa kundi maghintay ng kamatayan sa ospital.
Tita, huwag naman ganun ang sabihin. Baka naman selunan. Makakautang siya sa labas. Halimbawa, sa high interest loan o pautang na may napakataas na interes. Kung hanggang ngayon pa lang, hindi pa sila nagkahiwalay. Ang utang na iyon, mapabuhay man o pera, kasamang babayaran ng mag-asawa. Pinagsamang utang. Pagdating ng panahon, kayo na rin ang magbabayad niyan. Nako, may problema na. Son Haitao, hindi pwede. Dapat ngayong araw, dali, hiwalayin na ang kasal. Hindi natin pwedeng hayaang yung cute na yun. Maloko niya tayo. Aalis siya ng walang makukuhang ari-arian. Hindi siya bibigyan ng kahit isang sentimo. Tara. Son Haitao, punta tayo ngayon sa ospital. Tara. Mama. Ete darating agad. Hindi ka naman mawawala, magiging maayos ka. Bonso. Kumusta ang mama? Anong sabi ng doktor? Nang dinala siya rito, wala na siyang malay. Pero dumating ang doktor. Nag-check siya. Sabi niya, wala namang malaking problema. Huwag masyadong mag-alala. Ginang Lunan. Ang nanay ninyo ay may enteritis, intestinal metaplasia, at mababang blood sugar. Uminom ng gamot at magpahinga lang. Ayos na siya. Bukod dito, tungkol sa naunang report ng pagsusuri, kailangan kong humingi ng paumanhin muli. Sa inyo at sa pamilya ninyo, nagkamali kami sa aming trabaho. Ito ang para sa inyong biyenan. Si Liu Fenghua na ginang. Ang pinal na ulat ng diagnosis. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kailangan siyang agad na gamutin. Salamat po, Doc. Doktor, Mag-usap muna tayo ng saglit, tayo lang. Ay, talagang dinala sa ospital. Para i-rescue na. Lunan, pinapayuhan kita. Mas mabuting mag-ipon ka na. Para sa nanay mo na ganyan. Ang cute-cute mo naman, ha? Mas mabuti mamatay agad, mas mabilis ang muling pagkabuhay. Kaya nga, mag-ipon ka na sa paggamit ng resources ng ospital. Emmy, Lunan, ikaw, sinungaling ka. At nangahas ka pang isigaw na inaasa-asa mo akong magkakanker. Hindi ba ayos naman ako? Aray, hindi ba siya ang halos mamatay na? Bakit hindi pa siya pumapawi? Emmy, tingnan kita. Hindi ka rin tatagal ng ilang araw. Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso pumasok dito? Lumabas. Ano? Ospital ba ito pag-ari ng pamilya nyo? Dumating kami pa. Apusin na to. Nakahiga na ang mama mo rito. At gusto mong hilahin pa kami buong pamilya. Isasama ninyo kami sa libingan. Huwag kang mga... Ang kasunduang diborsyo ngayon. Pumirma ka kahit ayaw mo. Hindi ka pumirma. Kailangan mo pa rin pumirma. Sa Jingha, sobra na akong napagod sa inyo. Sa buong pamilya ninyo. Ayos na yan. Para hindi na. Kailangan kong alagaan pa ang isang pasyenteng may cancer. Malas. Lakas loob mo bang sumpayin ako? Ang sariling mama mo, halos mamatay na, at gagawa ka pa ring sumpa sa akin. Mama. Mama, gumising ka. Masakit ba? Gusto mo ang tubig? Nanan, anong pinag-aawayan ninyo? Sino nang mamamatay? Walang problema, Mama. Huwag kang mag-alala. Siyempre ikaw, matandang nilalang. Labas na ang resulta ng check-up. Sabi ng doktor, wala ka ng matagal na buhay. Ma, huwag po ninyo siyang pakinggan. Siya, hindi na niya kayang magsalita ng maayos ang bibig. Gagaling po kayo. Sabi nga ng doktor, magkamalit lang yan na problema. Nagsisinungaling ba ako? Hemi, sinabi ninyo yan ng personal kay Sun Haitao. Narinig namin lahat. Sasabihin ko sa'yo, matandang babae. Ang cancer ay hindi na gumagaling. Huwag mo kaming pasanin. Sabihan mo agad ang anak mong babae. Napirmahan ang mga papeles. Kami naman, maghihiwalay ng maayos. Kapag namatay ka na, ginagaranti ako, tuwing piyesta at okasyon, magpapasunog kami ng mas maraming papel para sa'yo. Para doon sa ilalim, mas maginhawa ang kinaroroonan mo. Tumahimik ka. Lumayas ka mula sa kwarto ng nanay ko. Gayon. Ma, huwag kang matakot. Nandito ako. Maghinay ka ng hininga. Halika. Kayo na. Kung gusto ninyong umalis, sige. Pirmahan nyo na ang kasunduan sa diborsyo. Kapag pinirmahan mo yan, aalis kami agad. Ay naku, amoy na amoy dito ang kamatayan. Lunan, sasabihin ko sa'yo, ang nanay mo na si Chen Suing. Halos, nakalapag na ang paa sa kabaong. Huwag mong dalhin ang anak ko. Sa malas, pirmahan mo na. Walang niya kayong lahat. Ilang taon na tayong kasal.
Binuhos ko ang lahat para sa bahay na to. Inalay ko lahat. Di ko akalain na kayo pala ang ganito. Mapanglaw at walang puso kayo. Ako. Ina ako kung bulag ako noon. Nagpakasal ako sa pamilya ninyo. Sisisi ako sa sarili ko. Gayon lang ako nagmulat. Pwede kayong magdiborsyo. Pero ang dapat sa kinapera, hindi dapat mabawasan. Ibalik niyo muna ang 300,000 pera para sa nanay ko. Ibalik ninyo. Lunan, nananaginip ka ba? Ang nanay mo ngayon halos patay na. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Anong laban mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo ng totoo. Pirmahan mo to. Mula sa awa. Bibigyan kita ng 2,000 piso. Para maayos na mailibing ang nanay mo. Kung hindi ka pipirma, wala kang makukuha. Ang bayarin sa ospital ng nanay mo. Ikaw na ang magmamakaawa para bayaran yon. 20,000 sobra na. Itong malas na ito, ibibigay namin sa kanya. Pinakamataas, 2,000 piso lang ang ibibigay namin. Para makabili siya ng earn. Apos di na, off na ang paglilibing niya. Lunan. Gusto lang namin ang mabuti para sa'yo. Alam kong mag-isa ka. Ang hirap talaga alagaan ang tiyahin. Kung sasabit pa sa'yo ang mga utang ng pamilyang Sun, hindi na yon maganda para sa'yo. Kaya ang diborsyo ay para sa'yo, para makapag-alaga ka ng magaan ang loob. Lunan, wala akong oras pa sa'yo. Kasi ganito ang kalagayan ng nanay mo ngayon. Ang mga susunod na bayarin sa pag-ospital. Mga bayad sa pag-aalaga. Walang katapusan yan. Dahil yun ang dahilan kung bakit kami pumunta ngayon. Para linawin namin ang usapan. Magdiborsyo ka na agad sa akin. Simula ngayon, wala ka ng kaugnayan sa aming Sun pamilya. Wala nang anumang koneksyon. Ay naku, huwag kang magpatumpik-kumpik. Pirma ka na. Maniniwala ka ba? Araw-araw akong babalik at magigit. Hindi ka na makakapanatag kasama yang may sakit na nanay niya. Walang kapayapaan para sa inyo. Tingnan ko lang kung kakayanin ng sakit niya. Ilang beses pa kaya siyang mapipinsala? Mas maaga ninyong ipaalis, mas maaga siyang makakalaya. Para rin yan sa ikabubuti ng iyong ina. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng paraan para mabuhay, hindi namin papahintulutan na may magandang buhay kayo rin. Gusto kong makita, kapag nalaman ninyo, na ang totoong may cancer pala ay si Liu Fenghua mismo. Tatawa pa rin ba kayo ng ganoon kasaya? Sitaw. Naalala mo pa ba? Noong nakaang panahon, yumuko ka sa pintuan namin. Magdamag. Sinabi mo noon na hindi ka magpapakasal kung hindi si Lunan. Sabi mo, alagaan mo siya habang buhay. Nasaan na ang mga iyon? Nakalimutan mo na ba? Dahil mabait ang anak ko. Naawa siya sa anak mong walang ama. Kaya tinulungan namin siya. Ganyan lang siya. Sino pa ba ang ibig sa kanya? Umasok siya sa aming gahay. Ngunit hindi siya nakapagpakitang tao ng pasasalama. Inalo pa ang sariling asawa. Nangangahas pa siyang suwayin ang biyenan. Ganitong manugang. Hindi namin siya tanggap. Magpasalamat. Inalagaan ko ang buong pamilya ninyo. 10 buong taon. Ibinibigay ko ang sahod ko. Ang trabaho ko parang katulong lang. Ang trato sa akin parang hayop. At ngayon sasabihin mo sa akin, hindi mo ako iningatan. Wala akong utang na loob. Ayaw mo, umalis ka na. Sino ba ang magmamalaki na manatili ka sa bahay namin? Kung naiinsulto ka, idi magpakasal ka na lang. Dali, mag-file ka na ng diborsyo kung ayaw mo. Bakit ka pa dumikit kung ayaw mo nga? Huwag mo kaming lokohin sa pagpapakita ng awa. Kung gusto mo talagang magdiborsyo, ibalik mo ang singsing ng kasal sa akin. Yung binili mo noon, sa pwesto sa kalye, nagastos lang ng 100 pesos. Ganyang mura ang binili mo. Nakakainsulto pa na tinitingnan ko yan. Lene, 100 piso lang. Sa tingin ko, ganyan lang din ang halaga mo. Ngayon, ayokong ibigay pati yung mura mong bagay. Itapon na lang. Hindi namin papayagang makinabang ang babaeng ito. Kayo sa pamilya, puro nagpapakitang mabait. Para sa pera, handang isugal pati buhay. Ako ang tatanong. Kung ikaw naman ang magka-concern ngayong araw, Liu Fenghua, ang anak mong si Sun Haitao, gagawin ba niya ang ganito? Hindi ka niya bibigyan ng pera. Papatulugin ka na lang ba niya? Papayag kang mamatay? Ha? Sana ikaw ang ina ako ng sumpa. Magka-cancer ka na lang. Lahat ng pamilya mo magkasama. Ayos naman ang katawan ko. Ama na ang kalokohan mo. Bawat salita mo. Hindi ako naniwala. Sun Haitao, kung ang magka-cancer ay ang nanay mo, sagot mo sa akin. Gagawin mo ba yon? Ipagagamot mo ba ang nanay mo? Gusto kong marinig ang sagot mo. Kailangan pa bang itanong yan? Mas mabuti pa ang nanay ko kaysa sa nanay mo. Kapag nangyari yan sa nanay ko, hindi ko na kailangan magsabi. Si nanay ko, kusang magtatanggihan ng paggamot. Hindi siya magpapahamak o magpapabigat sa akin. Sino ba ang katulad ninyong dalawa? Isa, may sakit na laging hina. Isa pa, malas na daladala. Pakinggan mo. Ito ang anak na inaalagaan ko.
Ang mabuting anak na inalakihan ko. Kung ang nanay ko palaga ay magkakasakit ng cancer. Siya mismo, kusang loob, tahimik na magatalaga at mag-iwas. Hindi ko kayo pababain. Hindi gaya ng ibang tao. Pinipilit nilang hilahin pati ang mga nakababatang henerasyon. Magkasama kaming magdusa. Magkasama kaming malas. Lunan, huwag kang magpaligoy-ligoy at takutin kami. Matalino ka, pumirma ka na ng kasunduan. Sama mo na yang may sakit mong ina at umalis ka na. Imbes na mag-aksaya ng oras. Mas mabuti pa sigurong isipin mo. Paano mo kakalapin ang pera para sa kabaong ng ina mo? Ang sweldo mo, hindi sapat kahit para sa isang chemo shot. Nanay, makinig ka. Wala naman kayong dapat ikabahala. Medyo mababa lang ang asukal niya. Papahingahin lang siya, gagaling din. Huwag matakot. Ang mga kamag-anak ni Chen Xiuying. Walang nangyaring seryoso sa pasyente ngayon. Pumunta na kayo sa cashier at magbayad. Bakit ako ninyo tinitingnan? Wala akong kahit isang sentimo. Ingnan niyo ito. Ang babaeng ito. Wala na siyang kinalaman sa aming pamilya. Wala na siyang anumang ugnayan sa amin. Ang gamot at gastos niya. Huwag ninyong iasa sa aming pamilya. Ang matandang maldita na yan. Hindi lang siya may low sugar. May late-stage gastric cancer pa siya. Isang taong laging may daladalang gamot. Hindi na siya tatagal. Sino ba ang gustong magkaroon ng ganitong manugang? Grabe ang malas nila, parang sinumpa. Tapos ka na ba? Anong nangyayari? Nagets mo na, naiintindihan ko na, pirma na agad, asikasuhin na ang diborsyo. Huwag ka na nakahang sa amin. Ang ibig kong sabihin. Tapos ka na bang sabihin ang iyong huling salita? Nangahas ka pang manukso, sumpain mo pa ako. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang sanang paalalahanan ka. Bago ka manukso o sumpahin ang iba, isipin mo muna ang kalagayan ng sarili mong katawan. Kasi, ang totoong may gastric cancer na nasa huling yugto, hindi natatagal. Ikaw yon. O ang aking mabuting bayenan. Ang taong talagang kailangan ng paggamot para sa kanser. Hindi ang nanay ko. Ikaw, Liu Fenghua. Dahil dito, akala mo ba tatagal pa ang pagyayabang mo? Itong dokumento na ito, ang tunay mong diagnostic report, gastric cancer na nasa huling yugto, na metastasas na ito. Katatapos lang, sinabi ng doktor sa akin, hayaan ninyong kami ang magpasya. Sa katunayan, gagamutan ba, o hahayaan na lang na hindi nagamutin? Liu Fenghua. Kanina, ano ang sinabi mo? Ang talino mo naman. Huwag puro salita lang ha. Liu Fenghua. Ninang, sa papel ng diagnosis na to, alaga bang pangalan ni Liu Fenghua? Walang kwenta yan. Kayo ng anak mo. Nagkasundo na ba kayo? Kanina yung bata, pinagalitan ako. Gayon pati ang matanda. Sinisigaw din sa akin. Anong klaseng ina ka ba? Kung anong klaseng anak ang pinalaki mo, malupit ang puso ninyo. Nagsama-sama kayo paalokohin ako. Tia, huwag po kayong magalit. Alam ninyo naman maamo si Sun Haitao. Kaya siguro ginawa nila itong pekeng bagay. Para takutin lang kami. Maganda naman ang lagay ng katawan niya. Hindi naman basta-basta magkakasakit. Ayaw nila ng diborsyo. Kaya gumagawa sila ng hindi makatarungang paraan. Sinabi ko na sa inyo. Ako si Liu Fenghua, matagal na akong nabubuhay. Marami na akong napagdaanan. Ang mura at maruming pakulo na yan. Akala mo malilinlang mo ako. Malusog pa ako. Sa isang kain, kaya akong kumain ng 2 mangkok ng kanin. Kumakain pa ako ng masarap, makagalaw pa ako. Itabi mo yung pirasong papel na yan. Huwag kang magpanggap dito sa akin. Hindi ka ba nakakita? Nakasulat ng malinaw sa papel. Malinaw na nakasulat. Huwag pagdating ng oras. Kapag may nangyari, baka pati pagyak, hindi na mo maayos. Tingin ko nga, anong paandar yan? Ito, hindi ito posible. Ang report na to. Lunan. Sobra ka na talaga, Lunan. Para lang hindi kayo maghiwalay. Kaya mo pang gumawa ng pekeng diagnostic report. Akala mo ang ganyang paandar mo. Makakalinlang ka pa ba kanino? Pek. Sinabi mong pek pa siya. Siyempre, pek. Ang mga resulta rito, kumpara sa normal, mas mataas ng 10 beses o higit pa. Kung totoo yun, mamatay na si Chen Xiuying noon pa. Kung gagawa ka pang peke sa hinaharap, hindi ba pwedeng mas propsyonal ang pagkakapeke? Tita, huwag mo siyang paniwalaan. Niloloko ka lang yan. Haha,
Ay, Lunan, halos mamatay ka na. Nagpapanggap ka pa sa akin. Mukhang napasukan ka ng artista. Isang piraso ng papel lang. Asahan mong papaniwala ako. Mas maraming asin ang natikman ko. Ay isa sa kanin na nakain mo. Huwag mo akong lokohin. Lunan, wala akong oras ipagtagal to sa'yo. Alam ko, ayaw mo lang talaga makipaghiwalay sa akin. Kaya ka gumagawa ng maraming palusot. Huling pagkakataon ko sa'yo. Putulin mo ang ugnayan mo sa nanay mo. Bumalik ka at paglingkuran mo kami ng maayos. Magpakabait ka pa kay Sunrise. Baka isaalang-alang kung hindi ka hiwalayan. Sun Haitao, huwag mong gawin to dahil sa akin. Ayoko kayong mag-away. Itago mo na yung pagpapakitang tao mo. Sinasabi ko na, bakit ka? Hindi ka tama nung pumasok ka pa lang. Lemmy. Aba, nagustuhan mo pala ang basura na ayaw ko. Kung gusto mo siya, ibibigay ko na sa'yo. Isa kayong mapagkunwari at fake. Isa naman ay makasarili at walang puso. Mabaho ang isda, bulok ang hipon, bagay nga kayo. Talagang itinadhana kayong dalawa. Nagsasalita ka ng kalokohan. Sun Haitao, anong sinasabi niya? Linisin mo ang bibig mo. Malisyosang babae ka. Swerte anak ko di tumulad sa'yo. Kasi kung hindi, matutong masama lahat sila sa'yo. Hindi dahil sa akin natuto ang anak kong masama. Ang tanging mabuti sa akin, mabait ako. Wala siyang natutunang iyon. Kundi kayong, makasarili, nakakalimot sa kabutihang loob. Natuto kayo ng sobra-sobra. TSK, napakasusunod ng anak ko. Matalino rin ang apo ko. Wala kaming kailangan sa'yo. Akalokohan, pamilya namin. Maayos naman kami. Mas maayos pa kami kaysa sa inyo. Iyayari kitang mapikon. Isang pamilya kami. Huwag mong kalimutan. Hindi pa kami hiwalay ni Sun Haitao. Ayon sa batas, ako ang misis ng bahay na ito. Sun Haitao, nagkaroon siya ng affair habang kasal. May matibay na ebidensya. Isasampa namin ito sa korte. Sino ang alis na wala ng kahit ano? Hindi pa tiyak. Akayanin mo ba? Tingnan mo, kaya ko ba yan? Aray. Aray, sumasakit ang tiyan ko, anak. Anak, pinagalit niya ako, sumasakit ang tiyan ko. Aray. Pinagalit mo na naman si nanay. Tingnan mo, pinaiyak mo ang nanay ko. Mag-sorry ka agad sa nanay ko. Gusto mo ba na mag-sorry ako? Sa Jingha. Papatindigin mo siyang lumuhod at manalangin sa akin. Pag-isipan ko. Sun Haitao, huwag mo na siyang kausapin. Ang diborsyo ang importante. Pwede, maghiwalay tayo. Ibalik ninyo ang binigay ng nanay ko. Ibalik ninyo ang 300,000 na dot sa akin. At ang bahay naming mag-asawa. Noon pinagsama namin ang puhunan para bilhin yon. Batay sa presyo sa merkadong gayon. Hindi bababa sa 1,000,000 yon. Kayo, bigyan ninyo ako ng hindi bababa sa kalahati. Nangaliwa ka habang kasal. Kailangang magbayad ka ng 200,000 bilang danyo sa emosyon. Kapag pinag-add, kabuuan 1,000,000. Hindi dapat mabawasan kahit 1 piso. 100,000. 500,000 piso para sa bahay. May dagdag pang 200,000 pagkawala. Ako. Ikaw. Ang laki ng hingin mo. Akala mo ba talaga na kami, naggatakang bangko? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong banggitin ang 1,000,000 piso. Kahit 1 piso. Huwag ninyong isipin na makukuha ninyo mula sa amin. Anak, hindi dapat basta-basta palagpasin siya. Paano naman? Kahit mamatay ka at maging multo, hindi mo babalak akong palayain. Kayo na iyong ina, parang galing sa isang molde. Ginawang perho, huwag kapuspusan ang pagkakagahaman. Sobra na kayong ng insulto. Lunan, ito na ang huli kong babala. Huwag kang walang hiya. Habang kaya ko pang magsalita ng maayos. Kun mo ang mga gamit mo. At bumangon ka na, umalis ka na rito. Kung hindi, wala kayong makukuha. Hindi ako magpapabaya na maalis ang kahit 1 sentimo para sa akin. Akala mo ba, na ako pa rin ang Lunan na pinagsasamantalahan ninyo? Natakot lumaban. Kung hindi kayo susunod, kukunin ko lahat ng pag-aari ninyong dalawa. Magkamaruming gawa, isa-isa. Ipiprint ko lahat, at ipipaskel. Sa inyong opisina. Sa baba ng ating building. Sa bawat lugar na pinupuntahan nyo. Ipapasa ko rin sa GC ng mga residents. At sa forum ng kumpanya. Para makita ng lahat. Kung anong uri kang tao, Sun Haitao. Subukan nating tingnan. Sa huli, sino ang mas mahiya at mas mapahiya? Kung hawakan mo pa ako muli. Akala mo ba, bulag ako sa lahat ng ito? Ikaw at Siningran, nagkakalokohan na kayo. Ang CCTV sa bahay ay na-record na ang mga dumi nyo, pati na ang ebidensya ng pananakit sa akin. Malinaw na nakita doon. Ikaw, nananakit, nagtataksil, lahat ng sugat sa katawan ko ay nakamediko legal na, at siksik ang ebidensya. Kung ibibigay ko ang lahat ng ito sa hukuman, sa hukom, sino ang papayag? Alis ng walang kahit ano. Pagdating noon, huwag kang lumuhod ka at humingi sa akin. Sun Haitao,
Paano siya magkakaroon ng video natin? Kung kumalat to, ako simula ngayon. Paano pa ako lalabas at makikita ang tao? Papahirapan ako ng mga magulang ko, papatayin nila ako. O kaya, bakit hindi natin siya pagbigyan? Bayaran na lang natin para mawala ang gulo. Lalaganap to sa buong lugar. Hindi lang siya ang mapapahiya. Tayo rin mapapahiya. Ano bang takot? Nagmamanipula lang siya sa atin. Pakinggan mo. Wala akong ibibigay, hindi ko ibibigay kahit sentimo. Hindi ako makikipagkompromiso sa babaeng ganyan. Walang usapan. Kung ayaw niyang magdiborsyo, okay rin. Sa batas, mag-asawa pa rin tayo. Ang mga utang sa loob ng kasal ay magkasanib na pananagutan. Narinig mo ba ang tungkol sa utang sa loob ng kasal? Kahit paano, tungkol sa sakit ng nanay ko. Ibebenta ko pa ang lahat para magpagamot siya. Pautang na may napakataas na interest. Hihiram ako, isa-isa, sa bahay-bahay. Online loan. Pribadong pautang. Hihiram ako kahit kanino. Basta, nasa pangalan ko ang perang to. Pautang na kinuha habang kasal. Babayaran natin ng makasama. Ikaw, Nawawala ka ba sa isip? Para sa matandang pasyenteng iyon, ihahatak mo ako sa gulo. Isusubsob kita. Di pa yan don. Kayo buong pamilya. Pinipilit ninyo ako. Noon may napi ninyo ako. Bakit hindi nyo inisip na mangyari itong gayon? Ana, hindi siya dapat pabayaan magwala. Ang high interest loan na umikot ang interest. Parang walang katapusang butas. Kung totoong hihiram siya na, daan-daan na libo o milyon. Sa buhay namin, hindi na kami makakaahon. Sun Haitao, magising ka. Ngayon, kaya niyang gawin ang kahit ano. Talagang gagawin niya lahat ng yon. Pagdating noon, kung sakaling ikaw, talagang mabibigatan ng utang. Ano nang mangyayari sa trabaho mo? Masusustento pa ba ang bahay at kotse? May taong may alam pa rin. Son Haitao, magmadali ka at magdesisyon ka na. Ako na ang kukuha ng pera at alis. Tapos na tayo, malinis na. Parin, tatawag na ako ngayon. Una, tatawag kay yung nagpapautang sa baba. Boss Wang. Ikaw, May lakas ka ba? Tingnan mo ako. May lakas ng loob ka ba? Wala nang cash sa bahay ngayon. Maliban sa 300,000 na ginamit sa produktong trust na pamumuhunan. Ang natitirang pera at titulo ng bahay. Nailaan na sa negosyo ng tiyo. tita, umabot na tayo dito. Baka pwede po. Kunin ang inyong ipon pang retirement. Para pantawid sa emergency. Pagkatapos mapaalis siya, pag-usapan natin ng maayos. Walang sinuman. Itong pera ko, ito talaga ay akin. Bawat piso, kinipis ko to ng kalahating buhay. Walang sinuman, ang may balak kunin to. Tita, mag-isip ka ng mabuti. Ngayon 1 lang milyong pera. Kung totoong umutang siya ng pautang na may napakataas na interes, abot iyon sa 10 milyon. Sa tingin ninyo ba ang inyong ipon pang retirement? Makakayabang punan niyon? Baka ba isang walang katapusang hukay ang nanay niya? Libra, milyon-milyon yon. Ailan pa ba namin mababayaran yan? Safe. Ibigay mo sa kanya. Isipin mo na lang na, nagbayad para mawala ang malas. Anyway, maayos ang negosyo ng kapatid ko. Babalik din namin ng double yan. Ang pamilya naming son, hindi kapos sa ganitong halaga. CJ, ita-transfer ko agad sa'yo. Kapag nakuha mo ang pera, lalagdaan mo agad. Mula noon, tapos na tayo. Huwag ka nang mag-expect na makakapasok ka pa man lang sa bahay ng pamilya naming soon. Seth, pag pumasa ang transfer, pipirma ako. Oaks, na-transfer ko na ang pera sa'yo. Ngayon din, pirma ka agad. Tapos, kuhaon mo na ang may sakit mong nanay. Lumayas na siya sa paningin ko. Ayaw ko na siyang makita kahit 1 segundo. At ayaw ko na ring makita ka. Talaga. Dala-dala ninyong malas lang kayo. Umalis kayo sa pamilya naming son, agad. Huwag niyong isipin na makakabalik kayo kailanman. Magkasalita ninyo yan. Pero pag inilapag ko na ang perang ito, mulang gayon, kung mayaman man o mahirap ang pamilya ninyong son, kung buhay o patay, wala yan kahit kaunti man lang na kinalaman kayong Luna. Wala talaga. Hindi na ako babalik. At hindi rin ako magpapalambot. Mas mabuti na huwag kayong magsisi. Lene, magsisi na kayo. Ang pinakabinabagabag sa akin ay yung pagkabulag-bulagan ko nang nagpakasal sa'yo. Ang bawat sandali kasama ka. Bawat minuto. Pambihira akong nakakaramdam ng pagkasuklam. Gusto ko ngang. Parang hindi na lang kita kilala kailanman. Pirma ka na. Huwag ka nang magkunwaring bida rito. Saj, mas mabiti patandaan mo yung sinabi mong gayon.
Mula ngayon, hiwalay na ang daan natin. Wala nang pakialam sa isa't isa. Sana nga. Ahem. Mama. Mama, tibayan mo. Nurse. Anong nangyayari? Nasasaktan ba ang pasyente? Hindi po ba kayo si Liu Fenghua? Ayos. Ang swerte namin. Kakausap na sana namin kayo. Yung gastroscopy biopsy ninyo noong nakaraang linggo. Lumabas na ang resulta. Kinukumpirma po namin na kayo ay nasa huling yugto ng cancer sa tiyan. Kailangan kayong ma-admit agad. Kailangang maisagawa agad ang operasyon. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Nasaan ang mga kamag-anak ninyo? Kailangang mag-usap kayo agad tungkol sa planong paggamot. Anong kalokohan yan? Ang may cancer. Yung matandang nakahigad yan. Ako ba? Buksan mo ang mata mo at tingnan ng mabuti. Tita, kalma po muna. Noong una, talaga namang nagkaroon kami ng pagkakamali sa trabaho. Naihalo namin ang inyong mga resulta at ng pasyenteng ito. Nanalito ang mga ulat ng pagsusuri. Ngunit kami ay muling nagkumpirma ng maraming beses. Maging ang DE number o ang case number. Lahat ay nagtuturo sa diagnosis. Ang may cancer ay kayo, hindi siya. Kasinungalingan. Nagtutulungan kayong linlangin kami para sa pera. Sinasabi ninyo na, si Lunan na cute na yan. Ano-ano bang pabor ang binigay niya sa inyo? Kaya ninyo akong ipagpalagay na dapat mamatay. Tita, hindi po ako tumanggap ng kahit anong pabor mula sa sinuman. Gumagawa po ako base sa aking sariling profesional na etika at paninindigan. Bawat salita ko ay totoo. Kayo ngayon talaga. Kailangan magpagamot agad. Tumahimik ka. Kumakain at natutulog ng maayos ang nanay ko araw-araw. Paano siya magkakaroon ng cancer? Ang gusto ba ng ospital ninyo ay manloko ng pera? Hoy, batang babae. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Alam mo ba na ang pagpapalabas ng maling diagnosis? Pagpapakalat ng takot ay illegal. Maaari naming i-report ang ospital ninyo. Pek kaso at pananakot para mag-extort. Hindi ka na makakatrabaho bilang nurse. Bawat diagnosis na ginagawa namin ay may batayan at masusubaybayan. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kong tawagin ang attending doctor para pumunta rito. Para magpaliwanag siya ng harapan. Kung hindi fake, misdiagnosis ang sinasabi ninyo. Ayo'y isang mapanlinlang na ospital. Ninakaw ninyo ang pinaghirapang pera ng kaumbayan. Magre-report ako sa Health Commission. Papapunta ko ang mga reporter para i-expose kayo. Para makita ng lahat. Anong klaseng lugar ito? Kung tutulan ninyo pa rin, pwede namin i-arrange ang mabilisang retest. Maaaring ulitin ang imaging at biopsy. Sasagutin ng ospital lahat ng gastusin. Lumabas ang resulta ngayong araw din. O sige, tita. Alis kami ngayon para gawin yan. Pag lumabas ang resulta, anong sasabihin pa sila? Say, suriin nyo na. Maghintay na lang ng nakasulat na resulta. Grabe, panloloko ang ospital na to. Aano ito matatapos? Gusto ko ng publiko nilang paghingi ng kawad at bayad sala. Hindi tama to. Dapat pa nilang ikansela ang lisensya. Tara na. Tingnan ninyo, lahat kayo. Grabe, napakaitim ang gawa ng ospital na to. Walang sakit, sinasabing may malalang karamdaman. Gawin nila to para lang. Mapilitan kaming mamigay ng pera. Ang tita na to, malakas pa ang katawan niya. Pero pilit nilang sinasabing may cancer siya. Mag-ingat kayo, kailangang mabantayan ang mata. Protektahan ninyo ang sarili ninyo. At huwag magpaloko para sa mga nasa paligid ninyo. Totoong walang konsensya ang ospital na to. Para lang sa kita, walang awa. Ang panlilin lang nila sa mga pasyente. Hindi namin dapat palampasin yan. Pag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, ipapakita ko to sa lahat. Pagsasara talaga nila ang habol namin. Hayaan ninyong siya sa atin nila. Apagputi sa papel ang resulta. Apag lumabas na ang opisyal na pagsusuri, ingnan natin kung ano pa nang sasabihin nila. Akala nila maagaw nila ang pera namin. Walang mangyayari. Tama yan. Hindi lang sila babayaran. Si direktor mismo ang magpapakumbaba at mag-apologize. Kung hindi, di pa yon magtatapos. Mama, huwag kang magmadali. Ang iba kapag kumikilos masyado, mas mabilis din silang natatamaan. Liu Fenghua, lumabas na po ang inyong urgent na resulta. Lumabas na po. Nakakalungkot po. Nakumpirma po gastric cancer. Pakipilit po na huminahon. Kailangan po nating agad ayusin ang susunod na gamutan. Impossible. Hindi ito maaring ko to. Sabihin mo, ayo ba ay nagsabwatan upang aliwin ako? Sabihin ninyo sa akin, magkano ba talaga ang binigay ni Lunan sa inyo? Magkano? Wala kang katotohanan.
Malakas ang katawan ng nanay ko. Bihira siyang magkasakit pati sipon. Paano siya biglang magka-cancer? Sigurado ako na peke ang dokumentong ito. Gagawin ko. Tawagin ninyo ang doktor. Ilabas ninyo dito. Ang doktor na pinakamagaling magpaliwanag. Hindi ako titigil hanggat hindi malinaw. Ano ba talaga ang nangyari? Ito ay panlilin lang sa pasyente. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam. Sinisindak ninyo ang pasyente. Para lang kumita kami ng pera. Sinasabi ko sa inyo, kilala ko ang isang abogado. Magkita tayo sa hukuman. Nasa ospital ito. Anong nangyari? Doktor, tignan niyo po agad. Totoo ba itong nakasulat dito? Sinasabi nilang may cancer daw ako. Ayoko naman, maayos naman ako. Bakit bigla na lang ganito? Ginang Liu Fenghua. Gumawa po kami ng 2 pagsusuri. Nagkatugma ang imaging at pathology. Kumpirmado po, na-diagnose kayo na may gastric cancer. Ngayon hindi oras para magtalo. Kailangan ninyong agad na mag-ospital para simulan ang gamutan. Ay. Paano nangyari to? Si Lunan pala ang nagsabi. At totoo naman pala lahat. Doktor, sabihin niyo ng tapat. Ang tiyahin ko, ang sakit niya. May pag-asa pa ba? Maari pa ba siyang gumaling? Kakagising pa lang, sobrang emosyon ng pasyente. Tumaas ang puso at presyon dahil doon. Ang pinakahuling kagsusuri ay nagpapakita na may senyales na kumalat na ang mga cancer cells. Sa kasalukuyang kalagayan, maaring limitado ang epekto ng karaniwang chemotherapy. Kung kakayanin ng pamilya sa pinansyal, ay rekomenda namin na agad gamitin ang mga targeted na gamot tulad ng mga target para kontrolin ang sakit. Makakatagal ng buhay ang mga ito kung epektibo at mapapabuti din ang kalidad ng buhay. Kailangang magmadali kayo sa desisyon. Mas maagang kumilos, mas malaki ang pag-asa. Anak, iligtas mo ako. Ikaw, iligtas mo ako, iligtas. Gusto ko pa ring makita kang magpakasal. Gusto ko pa ring makita ang apo ko. Lumaki, mag-asawa. Ayoko pang mamatay. Gagamitin namin ang pinakamagandang gamot. Ahit gaano pa kamahal, gagamutin namin. Kailangang iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Siya yan. Siya si Lunan. Sinadya niyang itinago sa amin. Para matawa kami kapag nagka-problema. Sadyang minamansala niya ang paggamot ni Auntie. Pinalalampas niya ang tamang oras para magpagamot. Karpetang kasalanan ang ginawa niya. Tama, yung asong babae talaga. Gusto mo ba siyang mamatay? Binalikan mo kami ng galit sa pamilyang Sun. Lunan, hindi ka na mabubuti. Lunan, pinaglilihim mo, pinabayaan mo siyang mamatay. Kung may kapahamakan ang nanay ko, hindi kita papapabayaan. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng gastos sa paggamot, kailangan mong bayaran. Dapat may dala akong gouge para sukatin. Sukat ko ang kapal ng mukha niyo. Gaano ba ito kapal? Paulit-ulit ko nang sinabi. Sinabi ko ng totoo sa bawat pagkakataon. At kayo, sinisigawan ninyo ako, sinisumpa-sumpa. Sinasabing nangikil ako, nagtatanghal lang. Ngayon lumabas na ang katotohanan, natakot na kayo. Sayang, kung kasalanan ng langit, maaring patawarin pa. Pero kapag sariling gawa mong kasalanan, dapat magbayad ka ng buhay mo. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Ang dahilan bakit naantala ang mama ko ay dahil sinadya mong itago at sinaktan siya. Dapat ikaw ang managot ng buo. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng gastos sa paggamot, hindi bawas kahit sentimo. Ikaw ang magbabayad. Tama, kailangang magbayad ka. Gusto kong manatili sa EI ward. Gagamitin ko ang imported na gamot. Akuhanin ko ang mga eksperto para mag-consult. Kung hindi ka magbibigay ng pera, babagsak ako ngayon at papatayin ko ang sarili ko dito. Papapahamak ko ka. Hindi lang pera ang kailangan. Kailangang magbitiw ka sa trabaho. Kasama kang mag-alaga 24 oras araw-araw. Maglilinis ng tae at ialaga siya. Alagaan ang tita hanggang gumaling. Ito ang utang mo sa aming pamilya, Sun family. Ito ang dapat mong gantiing kasalanan. Tama. Totoo talaga kayo. Pinakina-open ninyo ang mata ko. Walang hiya, panalo sa mundo. Tinutukoy ko talaga kayo. Gusto ninyong ako ang magbayad. Gusto ninyong ako ang mag-alaga. May hangganan din dapat yung pangarap ninyo. Sasabihin ko ng gayon din. Hindi ako magbabayad ng kahit piso. Hindi ko siya alagaan kahit isang araw. Kung ayaw ninyong gumastos para magpagaling, balikan ninyo agad siya sa bahay. Makinig. Langit. Na. Ang bahala. Lunan, ikaw ba'y tao pa? Pinapanood mo lang siyang mamatay, puso mo'y malamig at makasarili. Tinitingnan mo ang nanay kong ganito. At walang pakialam ka. Kinain ba ng aso yung konsensya mo? Sinasabing ako'y makasarili at walang puso. Noong una na misdiagnose ang nanay kong si Chen Siwing na may kanser. Nakahiga siya naghihintay ng pera para may ligtas. Ano ang ginawa ninyo noon? Pinilit ninyo akong mag-divorce. Sinigaw na hindi ka na dapat mabuhay. Walang isang sentimo ang iniluwa ninyo. Gayon na nanay ninyo ang sakit.
Bigla kayong nagsisigaw na ako raw ang malamig. San Haitao, dito ko natutunan sa'yo. Yung pagiging walang puso at makasarili mo. Hindi ko itinira kahit kaunti. Lene, Buksan mo ang mata mo at tingnan na maayos. Nakasulat ito sa putit itim. Malinaw na nakasulat. Mulang ngayon, ang tulay ay sa tulay. Bawat isa sa atin, huwag maghahaluan. Yung sinabi mo, yan ng personal. Yung pinirmahan mo, yan mismo. Ano, ilang minuto lang ang nakalipas. At nakakalimutan mo na agad. pinaplano mo akong dayain. Alam mong may sakit ang nanay ko. Kaya nagmadali akong mag-file ng diborsyo. Gusto mong agawin ang pag-aari at bitawan ang pabigat. Lunan, napakadalas ng kasamaan mo. Ako ba ang malupit? Mula umpisa hanggang wakas sinasabi ko sa inyo. Ang may cancer ay si Liu Fenghua. Hindi kayo naniwala sa sarili ninyong sinasabi ko. Dinuraan ninyo ako, sinumpa. Hinabol ninyo ako sa ospital para pilitin pirmahan ang divorce agreement. Gayon lumabas na ang katotohanan. Gayon inyukit nyo ako na ako ang mandaraya. San Haitao, kayo buong pamilya, wala kayong hiya. Totoo, talaga. Nakakabilib ang kahangalan ninyo. Aba, Son Yais, tingnan mo itong masamang babae. Ayaw niyang iligtas ang lola. Ayaw niyang magbayad. Malapit nang mamatay ang lola. Dahil sa kanya lahat to. Ayoko mamatay ang lola ko. Ikaw, puso'y malamig na masamang babae. Dahil sa'yo nagkasakit ang lola, kinamumuhian kita. San Haitao, pakinggan mo nga. Pakinggan mo ang sinasabi ng anak mo. Anong sinabi niya? Ganyan ka na lang ba magmamasik? Tinitingnan mo ang nanay mo. At pinapabayaan mong ganito ang anak natin. Tinuruan mo ba siyang maging ganito? Hindi na marunong maghiwalay ng tama at mali. Isang salbaheng batang umikot ang isip. Bumaba ka ang boses. May sakit pa ang nanay, huwag mo siyang galitin. Si San Yais bata pa naman siya. Ano pa nang maiintindihan niya? Hindi niya naiintindihan. Naiintindihan niya lahat. Alam niya kahit paano humawak ng kutsilyo. At itusok ito sa puso ng kanyang tunay na ina. Bakit naman ikaw ang magtuturo sa anak ko? Ano ba problema mo? Si Son Yais dugo ng aming pamilya ng Son. Siyempre siya sasang-ayon kayang lola. Ang tunay niyang lola, dapat ba siyang makikiramay sa'yo? Na sandaling itutulak palabas ng bahay? Isang babaeng papatalsikin lang? Kung apo ko siya at hindi siya magkakahab sa akin, magkakahabang pa ba siya sa isang banyaga tulad mo? Banyaga. Tingnan mo yan, isang tunay na banyaga. San Haitao, narinig mo ba? Sa mata ng nanay mo, ako'y mananatiling isang banyaga magpakailanman. Mula nang pumasok ako sa pamilya ninyo, nag-resign ako sa trabaho. Naging tagapaglingkod sa bahay. Inaalagaan ko ang buong pamilya ninyo. Inabutan ko ng saa ang nanay mo. Pinamamasah at pinapaligo ang tatay mo. Pero sa huli, isa lang pala akong dayuhan. Mula nang pumasok ako sa pamilya ninyo, nag-resign ako sa trabaho. Naging tagapaglingkod sa bahay. Inaalagaan ko ang buong pamilya ninyo. Inabutan ko ng saa ang nanay mo. Pinamamasah at pinapaligo ang tatay mo. Pero sa huli, isa lang pala akong dayuhan. Ayos na, ayos na. Mama lang ang nagsalita, wala namang mali siya. Bakit ka pa mag-aalangan? Ang mahalaga ngayon, kumpletuhin natin pera para magamot ang mama. Kung ako nga ay dayuhan, ano ang pakialam ko kung mabubuhay o mamamatay si Liu Fenghua? Ano ang kinalaman ko rito bilang dayuhan? Bakit ko kukunin ang pera na ibinigay ng mga magulang ko para sa aking pagretiro? Para iligtas ang isang babaeng itinuturing akong kaaway. Ang matandang iyon. Dahil lang ikaw ang ina ni Son Yais. Sasabihin ko sa'yo, Lunan, kailangan mong kunin ang perang ito ngayon. Kung hindi ka kukuha, ipaparamdam ko kay Son Yais na hindi ka na niya kilala bilang ina niya buong buhay niya. Para pag tumanda ka at magasakit ka, walang nag-abot ng sa tabi ng kama. Patay ka pa, walang magdadami sa'yo ng puti. Walang mag-asikaso sa'yo sa huling sandali. Mag-iwan ka na lang bilang kaluluwang ligaw. Ayaw man nilang kilalanin, ayaw nila, Saje. Kasi itong bata naman, mula pagkabata, hindi naman naging malapit sa akin. Laging sumunod lang siya sa likod mo. Natutunan niya ang paksyat mong pang-alipusta. Ang pagiging walang pek. Nalaman niya ng todo talaga. Sa dugo niya, dumadaloy ang dugo ng pamilya ninyong Son. Makasarili, walang utang na loob. Ganitong anak, ayaw ko na, mas mabuti. Isipin mo na lang na ako, si Lunan, nasumpungan ng malawalong henerasyon na malas, na parang hindi ko kailanman pinagbuntis itong bata. Lunan, baliw ka ba? Para lang hindi maglabas ng pera. Ayaw mo pang tanggapin ang anak mo. Ang tindi naman ng puso mo parang bato. Totoo, bulag ako noon. Kaya napangasawa ko ang tulad mo. Bulag ka. Ako rin, bulag deti. Pero ngayon, maliwanag na ang mata ko. Huwag kang magmayabang. Sasabihin ko sa'yo, kapag naging malaki na ang negosyo ng tito ko, ang pamilya namin, magiging mas maayos kaysa dati. Pagkatapos, marami kaming batang magaganda. May pila ng mga dalagita gustong mag-asawa sa akin. Mamimiss mo ba minsan? Pagdating ng oras, huwag mong akalain na hindi namin kaya nang wala ka. Tama ang anak ko. Dali, awagan mo na ang tiyuhin mo.
Siya ang pinakamalambing sa akin na nakakatandang kapatid. Hindi niya ako pababayaan. Kayo, sino ang kamag-anak ni Liu Dongliang? Tumayo kayo at aminin. Sino ba kayo? Sa liwanag ng AOPA, ano bang gusto ninyong gawin? Bakit ninyo hinuli ang kapatid ko? Bakit? Ang mahal ninyong kapatid na yan. Humiram ng pera at hindi nagbayad. Hindi sinasagot ang telepono. Nagkatago. Hinahanap namin siya ng ilang araw. Nahuli namin siya sa kasino. Kayo ba ay kamag-anak? Sabihin ninyo, kanino babayaran ang utang na ito? Sino ang aako para sa kanya? Ay. Piyuhin. Paano nangyari ito sa'yo? Hindi ka ba nasa kapatagan? Nakikipagnegosyo ka hindi ba sa malaking boss sa Timog? Paano ka naman magkakautang? Malaking negosyo. Gago ka, naniwala ka pa. Ang sinasabi niyang malaking negosyo ay ang pagkuha ng inyong dokumento ng bahay bilang kolateral. Humiram siya ng pera mula sa amin, kaya siyang agad dinala sa kasino. Natalo niya lahat, wala na. Sabi ko sa'yo, gago ka talaga. Maniniwala ka pa sa ganitong sugalero. Ganito yung tao, pa, malaking boss pa. Hindi pa man lang karapat dapat maghahawak ng tsinelas sa malaking boss. Hindi ka karapat dapat maghahawak ng tsinelas sa malaking boss. Hindi ka bagay dyan. Ano? Dinala niya ang tanging bahay natin para ipagsugal. Dongliang, totoo ba yung sinasabi nila? Sabihin mo na sa hindi totoo to. Ay nagsisisi ako. Nagagulong isip lang ako sandali. Isipin ko na lang muna na manghihiram. Tapusin ko na muna ang kapital. At dadalhin ko kayo sa mas magandang buhay. Hindi ko inasahan na matatalo ako ng ganito kalala. Tulungan niyo na lang ako isang beses pa. Huling beses na, promise. Tulungan ka namin. Anong ibibigay ko sa'yo para tulungan ka? Wala na nga akong pera para sa gamutan. Wala naman talaga. Ikaw na, sinungaling at walang puso. Nakakainis kang kunwaring cutie na walang hiya. Iyan lang ang tanging bahay namin. Pinagsasayang mo ang pera at bahay namin. Wala ka nang naiwan, winasak mo ang lahat. Ano pa bang gusto mong gawin ko para tumulong sa'yo? Nais ko sanang patayin ka. Fair. Magkano ba talaga ang utang niya sa inyo? 100,000? 200,000? Konti lang. Yung sirasirang bahay nyo. Konti lang ang halaga niyan. Puhunan at tubo. Lahat-lahat. 5 milyong piso. 5 milyong piso. Tapos na. Nasira na lahat. Nasira na ang buhay ko. Itigil ang pagtangis dito. Bayaran na agad. Ang pasensya ko. May hangganan. Kung wala ang pera ngayong araw, huwag kayong magtaka kung kami ang magiging malupit. Bubulagin muna namin. Kayan bubulagin muna namin. Ang bawat isa sa inyo. Aray, anong kasalanan ko? Bakit ako pinarusahan? Wala nang bahay, wala na ring pera. Bakit ako naniniwala? Sa mangmang na yan, bakit ganito ang tadhana ko? Manloloko ka. Bakit mo ako niloko? Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang bahay ko. Naghihintay pa si nanay ng pera para magpagamot. Aba, ang sweet mo naman. Ibalik mo na agad ang pera. Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam na ganito ang mangyayari. Hindi na ako ulit. Sabi ko na nga sa inyo noon, sa Liu Dongliang ay hindi nagtatrabaho, tamad lang. Sinabi ko pa, ilayo niyo siya sa atin. Pero hindi kayo nakinig. Sinabi pa ninyo, sinisira ko raw ang relasyon. Sinasabing ayaw kong makita kayong maganda ang buhay. Gayon, tingnan niyo naman. Nawasak ang pamilya, nasiraan ng buhay. Karugtong ng sarili ninyong kasalanan. Kuya, patawarin niyo ako, hindi ako ang nangutang. May tamang may-ari ng utang at may may-ari ng kasalanan. Pero, pwede akong tumulong maghanap ng pera para sa inyo. Pwede kong ibenta ang babae na ito. Bilang kabayaran sa utang. Kakaalis lang niya galing sa amin na may dala na 1 milyong piso. Kunin niyo yan mula sa kanya. Ang 1 milyong iyon ay para sa amin. San Haitao, wala ka bang puso? Paano mo nagawa yan? Kahindik-hindik ka, walang hiya. Lunan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Kahit bumagsak ang pamilya ko, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang perang to, ngayon din. Kailangan niyong magbayad. Kahit ayaw niyo, kailangan pa rin. Kung hindi, wala na tayong buhay. Opo. Siya nga. Siya ang nagdadala ng malas sa bahay namin. Simula nang mag-asawa siya sa amin, hindi na kami nagkaroon ng isang araw na maayos. Walang isang araw na masaya. May pera raw siya. May 1 milyong piso raw siya. Napakabobo niya. Nakapangalan sa inyo ang bahay na ito.
Ang pera, inyo ding binigay kay Liu Dongliang. Voluntaryo ninyong ibinigay yon. Kayo ang pumirma ng mga dokumento. Ano kaming kognayan ni Lunan? May kognayan ba to kay Lunan? May mukha pa kayong mag. Itinatalo ninyo ang dumi ninyo sa akin. Binabato ninyo ako ng dumi. Ang kapal na mukha ninyo. Gawa ba ng peder ang balat ninyo? Kuya, tingnan ninyo ng mabuti. Makakita kayo ng malinaw. Ito ang kasunduan sa diborsyo ni Lunan at Son Haitao. Ito ang aming kasunduan sa diborsyo. Kami, hiwalay na kami. Ayon sa batas, wala kaming anumang ugnayan. Ang mga utang niya ay mga personal na utang niya bago mag-asawa. Kayo na ang kunin ang pera. Hanapin niyo siya. Huwag ninyo akong istorbohin. Hay naku, nilalaro mo ako. Nagkahiwalay na kayo. Gagamitin pa niya ang ex-wife para linlangin kami. Akala mo ba ako, bago sa gulo, walang alam. Ginagamit ninyo kami na parang sandata. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo akong lokohin. Ang mga kalokohan mong yan. Ako, galit sa taong tulad mo. Walang prinsipyo, duwag na walang kwenta. Maniniwala ka ba? Pamumputol ko agad ang mga paa mong aso. Kuya, patawarin niyo ako. Nagkamali ako. Wala na kaming pera talaga. Ang pera ng pamilya namin. Nilaro ng tiyuhin at nagamble. May cancer pa ang nanay ko. Wala kaming pera para magpagamot. Kuya, nanghihingi ako, patawarin niyo naman ako. Gagawan ko ng lahat, gagawa ako ng todo para sa inyo. Patawarin niyo na, pakiusap. Hoy, bata. Huwag ka nang umiyak ha. Ayos naman ang itsura nitong babae. Anong relasyon niya sa'yo? Jowa mo ba yan? Wala kaming relasyon. Wala kaming anumang relasyon. Ako ang tutor ni Sunyaisi. Tutor, wala akong alam tungkol diyan. Ako'y inosente, kuya. Patawarin niyo na po ako. Hindi. Kuya, siya ang asawa ko. Kahit hindi pa kami nagpaparehistro. Pero asawa na niya ako. Bahay ko na rin siyang manugang. Papatunayan ko, siya ang manugang ko. Sun Haitao, nagsasalita ka ng kalokohan. Anong sinasabi mo? Hindi ako interesado sa relasyon ninyo. Ama na ang kwento. May utang, magbayad ka. Karapat dapat lang yan. Ngayon, kayo tatlo. Wala sa inyo ang makakatakas. Ang matanda, wala ng silbi. Ang bata, mukhang malambot pa. Sakto, gagamitin ko siya pang kolateral. Hindi. Tawagin ninyo, dalhin ninyo sa amin. Bugbogin ninyo ang lalaki. At ang babae, dalhin ninyo siya rito. Hindi. Huwag niyo akong dalhin. Ayokong mamatay. Lunan, alam kong nagkamali ako. Saklolo, iligtas mo ako. Tingnan mo yan, mag-asawa tayo. Tingnan mo para kay Sanyais. Iligtas mo ako, please. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Lunan. Lumayo ka sa akin. Ang ginagawa mong gayon, pananagutan mo yan, kusa mong ginawa. Hindi kita tutulungan. At hindi talaga kita ililigtas. Lunan, Masamang babae to. Bakit mo sinasaktan si tatay? Bakit hindi mo siya iligtas? Ikaw sa buong mundo, ang pinakamasamang nanay. Sonyais, tigilan mo na. Hindi mo pwedeng sabihin yan kay mama. Gusto niya lang ang mabuti para sa'yo. Masama ka rin. Kasama ka niya. Binabastos niya si Tita Ningran. Inaapi si Lola. Inaapi si tatay. Talagang masamang tao siya. Ayoko sa kanya. Ayokong makita pa siya kailanman. Ikaw. Nagpasya na ako noon. Kahit pa hindi masaya ang aming kasal. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na edukasyon. Para maging isang matapat at mabait na tao. Ngunit hindi ko alam kung kailan nagsimula. Naging katulad ka ng walang kwentang ama. Malupit at mapanakit na lola. Pareho kayo. Kaya pala, ang kapangyarihan ng dugo at kapaligiran ay napakatakot pala. San Haitao, pakinggan mo, mula ng araw na nag-asawa ako sa iyo. Naghugas ako ng damit at nagluluto para sa iyo. Nagkaanak ako para sa iyo. Inalagaan at iginagalang ko ang iyong mga magulang para sa iyo. Binigay ko lahat ng puso ko para sa pamilyang ito. Ngunit naging sa paningin ninyo, ang pinaka hindi kailangan na tao. Gayon, salamat sa pagiging walang puso ninyo. Kayo ang nagpagising sa akin mula sa kasal na ito. Nagganap akong nagising. Nanan, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ako tao, isa akong hayop. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Kung papatawarin mo ako, gagawin ko kahit ano ng gusto mo. Maglilingkod ako sa'yo parang alipin. Dahil bata pa si Sanyais. Hindi pwedeng mawalan siya ng tatay. Ikaw, babae. Ikaw ang may kasalanan sa lahat nito. Kung hindi dahil sa'yo. Palagi kang umiinay sa tenga ko.
Paano ko naman magagawa? Naibigay ko ang titulo ng bahay kay tiyuhin ko. Kaya naging ganito ang pamilya namin. Lahat yan dahil sa'yo. Dala ka ng malas, papatayin kita. Sun Haitao. Ikaw mismo ang gahaman. Ano ang kinalaman ko diyan? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Lunan, Tingnan mo. Tinapos ko na lahat ng ugnayan sa kanya. Patawarin mo ako, pakiusap. Magbalikan tayo. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Gayon tayo ay. Wala na tayong anumang ugnayan. Lunan, mabuting manugang. Dati, laging mali ang mama. Mama, hindi niya nakita ang kunay na tao. Tingnan mo, alang-alang kay Sunyais. Pakiusap, iligtas mo na si mama. Ayaw nang mamatay ni mama. Yumuko na si mama sa'yo. Ayaw kita, masamang babae. Bilang nanay, tatay, lola, huwag niyong pilitin siya. Kaya naming mabuhay kahit wala siya. Lunan, huwag mong pakinggan ang bata. Puro siyang kalokohan. Ang bata ang laman ng puso mo. Paano mo masasabing ayaw? Hindi ka pwedeng basta sabihing ayaw. Huwag kang maging malupit. Talaga, alaga bang ayaw na kay Sunyais? Aking anak. Dapat marunong siyang magpasalamat. Malinaw ang tama at mali. Magsunod sa mga nakatatanda. Hindi tulad niya. Ginagawang karapatan ang sakripisyo ng iba. Inaakala niyang natural lang. Ginagamit ang dugo't luha ng pamilya. Bilang sandeta laban sa iba. Wala akong anak na sobrang makasarili. Hindi niya na kayang tukuyin ang tama at mali. Akin ang pagkakamali, Lunan. Ako ang may sala, gulang na babaeng ito. Ako ang nagpakalat ng masama sa apo. Hindi dapat ako nakikiyaway. Ang relasyon ninyong mag-ina. Pakiusap, iligtas mo ako. Basta ililigtas mo lang ako. Ituturo ko sa kanya ng mabuti mula ngayon. Ipapaalam ko sa kanya kung sino ang tunay na pinakamabuti sa kanya para alagaan kanya pag kumanda ka. Sinasabi ko ito sa ikasasumpa ko. Hindi ko kailangan. At hindi rin kita tutulungan. Papasok lang ako ng payo. Huling yugto ng kanser ito. Magamot man, sayang lang pera. Mas mabuti nang huwag nang magpagamot. Ipinin na lang ang pera. At iwan sa mabuting apo na ito sa tabi mo. Parang nag-ipon ka rin ng biyaya para sa sarili. At bukod pa rito, kung susuko ka sa paggamot, hindi mo naman pabibigatan ang mga anak mo. Hindi ba iyan ang sinabi mo, Deti? Nung pinilit mo si nanay ko noon. Di ba? Paano naman? Gayon ikaw naman ang nasa sitwasyon. Kaya hindi mo kayanin. Pag namatay ka, ipapaputol na ang pagsisindi para sa mamatay. Para mapadalhan pa ng papel sa apoy na mapagmahal mong anak. Hindi ba pareho lang yon? Sobrang pagmamahal mo sa kanya. Siguradong gagawin niya. Ibibigay ko sa'yo. Malaki ang gagastusin. Maraming pera yan. Hindi ba? Ayoko nang mamatay. Gusto kong mabuhay. Meron tayong paraan. Hindi naman walang paraan. Kundi nakasalalay sa'yo na isang mabuting anak. Paano mo pipiliin? San Haitao. Bibigyan kita ng pagpipilian. May hawak ako ngayon na 1,000,000. Maaari kong ipahiram sa inyo. Ang perang to, hindi naman sobra. Pero hindi rin mali. Ikaw ba kukunin tong pera? Para gamutin ang nanay mo. Para mabigyan pa siya ng ilang araw pa. O gagamitin mo tong pera. Para bayaran ang parte ng inyong utang. Para mawala sa iyo ang kahirapan at kahihiyan. San Haitao. Piliin mo na lang. Ikaw, bakit ako tinitingnan mo? Wala akong kahit isang sentimo. Hindi ko gagawin. Na ililigtas pa ang matandang yan. Anak, iligas mo naman ang mama. Ayaw ng mama mamatay. Ayaw palaga ng mama mamatay. Mama, hindi ka pa niya nakikita. Magkaanak ka pa ng pangalawang apo na lalaki para kay mama. Iligtas mo si mama. Pakiusap na, mama. Kung dalhin nila ako, tapos na akong buhay. Papatayin nila ako. Hindi ako pwedeng sumama sa kanila. Kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin yan? Anak, Mama, may karamdaman ka na hindi na gumagaling. Sabi ng mga doktor, hindi na ito magagamot. Kaya magpahinga ka na lang. Huwag mo na akong pabigatan. anak, Pagpanaw mo, aayos ko ang lahat ng marangal. Ipapagawa kita ng maayos na libing. Ipapagawa ko pa ang malaking bahay para sa'yo. Kukunin ko pa ang mga kasambahay. Umalis ka ng payapa. Huwag mo na akong pabigatin. Ikaw, ikaw na hindi marunong magpasalamat. Hayop ka. Pinasaya kita para lang kitang palakihin. Inakain kitang masasap, pinainom ng mabuti. At sa huli, nagmukha akong taong dinaya. At ikaw pa. Ang manting cute ko, huwag kang lokohin. Akala ko inaalagaan kita ng mabuti. Ngunit pinabayaan mo siyang mamatay. Agkamatay ko, hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako.
Patay din tayo pareho. Kapag namatay man ako, hihilahin kitang sabay. Naku, ang kakaiba naman nitong buong pamilya niyan. Ginagawang mo bang pintas sa akin? Sinasaktan mo ba ako? Bitawan mo ako. Matandang bruha. Mama, tayo na. Sobrang ingay dito. Maghanap tayo ng mas tahimik na lugar. Dito, hayaan natin ang pulis ang bahala. Lunan. Lampas na yon. Subukan mong mag-move on. Kung gusto nilang maghiwalay, hayaang maghiwalay. Walang malaking nangyari. Mga taong walang puso at konsensya. Hindi karapat dapat masaktan ka dahil sa kanila. MM. Mama, huwag kang mag-alala. Wala akong inisip ngayon. Gusto ko lang alagaan ka ng mabuti. Inalagaan mo ako noong bata pa ako. Ngayon ako naman ang mag-alaga sa iyo. Dapat ganoon, natural lang. Basta malusog po kayo. Mas mahalaga yon kaysa kahit ano. At si Sonyas pa. Hindi ko talaga. Pababayaan siya. Mulang gayon, dahan-dahan ko siyang tuturuan. Huwag kang mag-alala. MM. Ang bawat bata, pagkapanganak, parang blankong papel. Kung paano siya turuan ng mga matatanda, ganyan din ang gagawin niya. Huwag kang mag-alala, basta maayos natin siyang turuan. Naniniwala ako na siya'y magiging makabubuti at mapagpasalamat na bata. Ma, tama ka. Mawawala ang pera, kikita na lang uli. Mawawala ang trabaho, hahanap uli. Bahay, kung mawawala ang bahay. Hindi na matatawag na bahay ang lugar na yon. Basta malusog po kayo. Kami naman mulang gayon. Tiyak na lalong gaganda. Naniniwala si Mama sa'yo. Ang ating Lunan, mula pagkabata ay isang matapang at maunawain na mabuting anak. Ngunit, tumanda na si Mama. Isang araw wala na ang nanay. Hindi ako mapakali pag wala ka. Nanay, huwag mong sabihin ganyan. Sa hinaharap, mabubuhay ka ng mahaba. Kahit balang araw, talagang ikaw na lang ang maiwan. Magiging maayos pa rin ang buhay ko. Simulan gayon. Hindi na ako magiging asawa ng iba. O manugang ng sinuman. Ako na lang talaga, ako mismo. Lunan. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Mamahalin ko kayo ng buong puso. At mamahalin ko rin ang sarili ko. Babalikan ko ang mga nawawalang bahagi ng sarili ko. Anti-anti, ibabalik ko lahat. Mulang gayon. Bago at bagong Lunan na ako. Ang mabuting bata. Ang importante na intindihan mo na. MMLM. Huwag kang mag-alala. Nandito ang nanay. May tahanan ka. Kahit kailan. Kapag naapi ka. Babalik ka lang dito. Tara, uwi na tayo.